Welcome sa aking vlog. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano kayo makakuha ng TIN number online through appointment. Bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon guys, sa cellphone niyo, open nyo lang yung Google search. Click nyo yan. Dito sa my search, click nyo lang yan. Then, i-type nyo lang yung BIR appointment. Ayan. Then, lalabas na agad itong BIR e-appointment system. Click nyo lang yan. Then, dito, scroll nyo lang pababa. Makikita nyo dito yung mga RDO. Dito, mamimili kayo kung saang branch ng BIR or RDO nyo gustong kumuha ng TIN number. So, halimbawa, gusto nyo sa maghanap tayo kung saan tayo malapit guys. So, halimbawa, Pasig. Ayan. So, itong Pasig is RDO number 43 siya. Kung kaya guys, kung halimbawa kukuha kayo ng TIN ID ninyo, so sa mismong RDO lang din nyo kayo pumunta. Hindi pwedeng kung saang RDO or branch ng BIR kayo magpa-process. So sa mismong RDO nyo lamang. Ngayon, dahil yan pipiliin natin sa mismong Pasig branch ng BIR, click natin itong Select a Service. Then dito, scroll nyo lang pababa, hanapin nyo yung Apply for TIN. Ito yung i-click ninyo, Book Now. Scroll nyo lang pababa guys. Then, dito sa pinakababa, makikita nyo yung Agree. Click nyo lang yung Agree. Ayan. Then, dito, mamili ulit kayo kung anong klaseng service. So, hanapin nyo yung Application for TIN Issuance. Click natin yan. Ayan, then scroll pa baba. Mamili kayo dito guys ng date kung anong araw or date kayo pupunta sa mismong BIR or RDO ng Pasig. So, as you can see dito, pag once na guys na nakaganyan na siya, parang hindi naka-bold yung number. So, ibig sabihin, hindi na pwede magpa-schedule dyan. Dito na lang yung pwede. Ayan, so 25 to 29 lang yung pwede. Halimbawa, 27 yung piliin natin na date. Ayan. Then, scroll pa natin pababa. Mamili naman kayo kung anong oras kayo gusto pumunta doon. So, halimbawa, 9 AM. So, click natin yung 9 AM. Ayan. Again, ito yung napili ninyo. September 27 ng umaga ng 9 AM. Scroll pa natin pababa. Dito naman sa details. So, ilagay nyo yung kompletong pangalan ninyo. Halimbawa, yung pangalan ninyo is Jobs Vlog. Then, your email. So, yung email, lagay nyo. Halimbawa, yung email niyo is ito. Ayan. Then, dito sa address, guys, is optional lamang yan. Kung kaya kahit di nyo yan lagyan is pwede. Then, dito naman is optional din ito. Pero kung guys, may gusto kayong special request dito, so pwede kayong maglagay dito kung ano mang gusto nyong sabihin kay BIR regarding sa appointment na ito. So, scroll nyo pa pababa. Dito naman, lagay nyo yung kompletong pangalan ninyo. Then, your email address, contact number, and your address. So, click muna natin to. Taxpayer's name. Ayan. So, lagay natin Jobs Vlog. Then, your email address. So, halimbawa, yung email address ninyo is choverlin14@gmail.com. Then, yung contact number ninyo is 0939-529-4917. Ayan. Then, your address. Kung halimbawa naman kayo ay Block 7, Kabisig, Taytay,
Rizal. Ayan. Kung kayo mag-proceed dito sa baba, so double check nyo yung information na nalagay ninyo at kung sure na ba kayo na yan yung schedule na gusto ninyo. Then pag na-double check nyo na at okay na, click nyo na itong may box sa baba. Then pag may check na, click nyo na itong book. Then ayan guys, thank you for booking with us. You will get confirmation message in email shortly. Click OK. Ayan, successful na yung pag-book natin para makakuha tayo ng tin. Ngayon, open na natin yung email natin. Kung may email na si BIR sa atin, click natin yan. Then, ito na yung email guys ni BIR. Click natin yan. Dito nakalagay application for tin issuance. And then, makikita nyo dito yung your booking is confirmed. Then, makikita nyo dito yung schedule ninyo. Ayan, so schedule nyo yan. So, dapat agahan nyo guys, bago kayo pumunta doon, dapat kompleto na yung requirements na kailanganin ni BIR para sa application nyo dito. So, ang form na kailanganin ninyo is 1902 or 1904. So, depende yan kung anong klaseng individual kayo. Then, para naman sa requirements guys, pwede nyo i-download yung form ni BIR online para pagdating nyo doon is hindi na kayo manghingi ng form at hindi na kayo mag-fill out doon. So, diretso pila na kayo para sa TIN number issuance. So, click natin tong Google. Then, click search. Dito, i-search nyo lang yung BIR requirements 14. Ayan, then scroll nyo lang pababa guys. Then, makikita nyo dito yung website ni BIR, Application for Taxpayer Identification Number or TIN. Click natin yan. Ayan, then, scroll nyo lang pababa. Makikita nyo dito, Application for Taxpayer Identification Number. Scroll nyo lang pababa. Dito naman is, makikita nyo yung mga form. So, dito nakalagay is for self-employed and mixed individuals. So, ito yung mga requirements. Form nyo is 1901. Ayan, so dito nyo makikita guys lahat. So, dito din para sa mga individuals earning purely compensation income. So, BIR Form 1902 naman sa inyo. And then, nandito na lahat yung kailangan yung mga requirements. So, of course guys, sa lahat ng application or transactions is kailangan ng ID. Kung kaya magdala kayo ng ID ninyo and of course birth certificate, PSA birth certificate. Ayan, so yan yung mga automatic na requirements sa mga transactions or applications sa mga government. Then marriage contract kung kayo ay may asawa na. Then, kung kayo naman is alien employee, so magdala of course kayo ng passport. Then, pang-apat, working permit naman or photocopy of duly received application for. So, andito na lahat ng mga katanungan ninyo, mga requirements at kung ano paman. So, halimbawa, mag-download na pala kayo ng form ng BIR. So, scroll natin pataas. Then, back tayo. Ayan, so, dito sa taas. Ayan, so, X natin yan. Then search natin dito yung BIR form. Ayan. Then, lalabas na dyan lahat guys, yung BIR forms. Click natin yan. Ayan, then scroll nyo pababa, makikita nyo dito yung BIR forms. So, ibig sabihin, naka-specific siya for BIR form.
Ayan, so scroll nyo lang pababa, hanapin nyo yung form na 1901 or 1902. So as you can see, nandito na yung 1901 or 1902. So yung 1901 guys, para sa mga self-employed. Ayan, then yung 1902 naman for application for registration for individuals earning purely compensation income. Bawa kayo ay self-employed. So, pili natin yung 1901 na form. Click natin yan. Ayan. Then, ayan guys, ma-redirect agad tayo sa mismong form. And then, andito din lahat ng mga description, filing date, at kung ano mang gusto nyong malaman. So, nandito din yung mga description ni BIR regarding dito sa form. Click na natin tong PDF para ma-download natin tong 1901 na form. Then, hintayin nyo lang guys na may mag-pop up dyan dahil nagda-download pa yan. So, ayan, may nag-pop up na. Click natin tong WPS Office. So, kung ano yung meron sa inyong cellphone, yan yung piliin ninyo. So, ayan, na-download na natin yung 1901 form. Ito na yon. Then, pag na-download nyo na ito guys, ipa-print nyo na ito. Then, after nyo ito mapaprint, mag-fill out na kayo dito. So, after nyo ma-fill out, so, of course, double check nyo yung lahat ng information kung tama ba yung na-fill out ninyo. And then, pag once na tama na, pwede na kayong pumunta sa BIR na pinili ninyo. So, pagdating sa BIR, hindi nyo na kailangan pang humingi ng form at magpipill up doon dahil meron na kayong ganitong form. So, diretso magpasa na kayo ng requirements para makakuha na kayo ng TIN number ninyo. At mamili na lang kayo ng form kung saan nga ba kayo belong at dalhin nyo na rin yung mga requirements para pagdating doon is for process na agad kayo dahil kompleto na yung mga requirements na dala ninyo. Again, wag nyong kalimutan yung PSA birth certificate ninyo at marriage certificate kung kayo may asawa na at of course yung mga valid ID ninyo. So, ganun lang guys. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!